Karos, good morning po. Good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Yan, ngayong araw po ng Biyernes, bali July 3. Yan, update tayo sa mga ongoing project natin. Tapos ngayong araw po makukumpleto yung first delivery natin dito sa Lumina Homes Phase 6. Samahan niyo po muli kami mga Karos ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Bali mga Karos, bago tayo mag-umpisa, yan, maraming salamat nga pala sa comment nyo dun sa bagong music video natin dito sa Lianaki TV Vlog. Yan, maraming salamat. So yun nga, ang ganda po nung gumawa galing po sa AI yung gumawa po ng ating music video. So palagi na po natin yan maririnig, magiging parte na po siya ng ating vlog. So hindi man pang araw-araw, basta nagpalipad tayo ng drone or lagi na siya masasama kahit ilang beses sa isang linggo maririnig natin yung video, yung music video na yan. Siya nga pala, project update ngayong umaga. Nandito tayo sa Lumina Homes Phase 6. Magandang araw nga pala kila client owner. So ito, meron tayong isang elf ng buhangin dito, isang elf ng graba. Tapos meron pa tayong konting space dito. Ayan, dito natin ilalagay yung hollow blocks na D5. Ayan, dito natin ilalagay. Parang nang tiny naman yata ng spacer. May tubo dyan, D3 Oh, yun na sa ginamit nyo. Pero okay na yun. Wala namang kaso yan. Spacer pa rin yan. Ang mahalaga, hindi siya sasahid sa lupa. Sa amin kasi D3 na nilalagay namin. Kasi pagka ipinatong sa yung bakal sa D3, balanse, mas malapad siya. Kung gusto mo, pwede pa tayo mahabol habang unti pa naman yung ginagawa nyo. Pwede to sa mga gilid. Hindi, yung gilid ng biga. Ayun, pwede yan. Oo, yun. Pero yung sa poste, parilya, D3. Yan. Di ba meron tinabas na dyan? Ay, nilaglag. Hindi, meron dyan yung tubo. Nilaglag galing sa downspout. D3 yun. No, yun, pwede yun. Pwede kayong pumutol dun. So ito, meron dumating pa na carrying channel. Sabi ko yung mga metal paring natin, walang kasamang carrying channel. Semento. Ayan, nakakompleto na yung semento. Ito yung iba. So 100 semento yan. Yan. May palaka, may kokak. So kompleto na to. Ayan tubo. Yan D3, atin yan, di ba? Ayan, dyan na lang kayo kumuha ng pang spacer. Saan nyo kinuha yun? Dito, yung D2. Ayan na. Diyan galing. Doon tayo sa kabila. Sa kabila tayo. Tsaka pala, yung may mga makikita kayong linya ng tubo rito, wala na po yan. So babaguhin namin yung pinakalinya namin dito. Ayan, D5 hollow blocks na lang po yung hinihintay. So ito yung ibang materyales. Piping board, nasa 20 pieces to. Tapos nagpa-deliver na rin tayo ng adhesive ito. So ito, kaya meron tayo nito. Ang bala ko nga is mapauna yung flooring. So yung pinaka-flooring dito, mapalagyan kagad natin yan ng tiles kapag natapos yung sa kisame. Tapos itong dalawang bugkos ng alambre, number 16. Tapos ito yung sa lason. 4 na litro to, isa thermetric. Tapos syempre, pagka may ceiling framing tayo, kailangan may blind rivet na, at saka yung wall clip. Ito yung wall clip. Tapos yung ibang detalye ng mga consumable materials, kagaya ng black screw. So yun, sa labas na natin bibilin pagka kinakailangan na, kasi konti lang naman yun Minsan kasi pagka umorder tayo ng konti, hindi nadadala ng hardware, nakakalimutan. Tapos meron pa yung insulation foam. So yung insulation foam na gagamitin po sa sa heat insulation dito sa kisame ng second floor. Ayan. Putal ka 5. Ayan na. Pwede pala yun kapag umulan tubig galing dun. Masahod yun yung drum. Yung dalawang drum pala galing kay client owner. Ayan yung dalawang drum. Yung nasa gitna yan yung atin. So ito na po yung nasikasan nila. So sinabihan ko na lang sila na hangga't maaari itong isang outdoor kitchen
existing kitchen dito sa Lumina, wag po sana magka-damage kasi sa ano to, sa kabilang may bahay. So sana abutan pa rin po nila na ano to, na maayos. And, nag-request na lang tayo sa tropa. Hindi ho madaling magbaklas ng ganito lalo na kapag magkadikit. May pagkakataon madadamay po yung sa kabila. Ba, mukhang may agua de pataranta rito. Mapatanggal ng pagod na. Yes. Oh. Ayan yun, pag makaluwag-luwag, dadalawin ko kayo rito pag gabi. Yeah. Sir, pantay ang tubo ko sa raft, pamben na. Nasaan na yung ano mo? Magtatabasin ko na lahat ng baal ko na te. Kailangan mo ng pamben, yung tubo. Hindi pa ba ako nakapagdala rito? Baka meron ako sa sasakyan. Bababa ko na lang. Pero meron akong pambend. Di ba may pambend, may bender na ako na dinala? Meron ako. Tigas nito ah. Sara mo na lang to, delikado. Ano to, tusok sa likod. Yan. Yan, nag-meeting muna kami. Ang konting meeting. So nga pala, hindi naman po natin sila iiwanan talaga rito na sila lang. Kunyari, binuhusan na yung mga puting dyan. Hindi nila yung kakayanin na dalawa. Kaya man nila, pero hindi po natin yan malalahat. Siguro magpapaisa-isa tayo. So ang napagkasunduan namin dito, yung sa column dito sa tatlong poste sa back extension, bali alam pa lang yan, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ang nangyari kasi dito pinag-isa na eh. Kasi talagang malaki yun nandun sa plano. 5, tapos 6, 7. Ayan yung pampito. So 7 poste yung makikita natin dito na nakatayo. Ngayon yung iuhuli natin yung ano po, yung pinaka-typing. So pwede po yun. Wala naman pong kaso doon. Mas ano nga yun eh, mas magiging malinis yung tingnan. Kasi mas madaling linisin kapag sementado na yung puting kaysa sa wala pa. So ayan yung gagawin natin dito. Ngayon iniwanan ko na sila ng sketch dito. Ayan na. Medyo malabo. Medyo malabo yung drawing natin, pero may sinusunod naman kaming plano rito. Yan pa, ito kasi mas madali po itong maintindihan para sa kanila. Hindi na sila masyadong magtatanong pa. Yan, okay na po tayo rito. So sa ngayon nga, dalawa lang po talaga yung gumagawa rito kasi ang schedule ng unit na to dapat sa August pa. Ngayon kinausap ko yung may-ari na sabi ko, para maumpisahan na at may maumpisahan tayo kasi hindi natin na masasabi yung mga susunod na buwan kung ano yung lagay ng panahon. So ito, pwedeng umuulan, pwedeng pabugso-bugso yung ulan, tapos may minsan na ganito yung weather. Siya nga pala mga karawa, sa ano, yung gumagawa rito, mga bagong ano po natin yan tao, mga marurunong na yan. So matatagal na po yan sa mga construction. Pero syempre pagka bago natin sila kasama, nandyan yung kapaan, aalamin nila yung diskarte natin kasi tayo yung masusunod dun sa renovation. So syempre may mga ano yan, maraming tanong. Kaya halos araw-araw din po ako nandito. Kaya dito ko po sila nilagay. Actually may project pa tayo sa Anyana na bago at saka sa Garden Premier project. So dito ko sila nilagay kasi mas malapit po sa amin yan. Ngayon kapag natapos, kasi mas malapit po yan dito sa amin, itong Lumina Homes Phase 6. So matututukan natin. Ngayon kapag medyo ilang buwan na rin kami magkakasama nitong mga bago natin kasama rito, syempre mababawasan na yung laging pagtatanong. Yan, makukuha na po nila yung diskarte. Yan, susunod dito yung ano natin, yung ibang mga kasama natin. Pagka makaluwag-luwag na sa Anyana Bel Air West Project at yung iba ron wala nang gagawin, dito din po yung punta nila. Dito rin po sila magtatrabaho. Yung tungkol nga po pala sa overtime, pwede mag-overtime dito para dun sa kisame at saka wiring. Tsaka para makapaglatag tayo ng ceiling framing at saka ng insulation. Pero kakausapin ko pa po yung gumagawa dito, gawa ng syempre pag mag-overtime, maaari pong maabala sila. Kasi syempre pahinga na nila yan eh. Tingnan natin kung magkakasundo kami na mag-overtime din po sila. So titingnan natin. Yan para lang magkaroon po ng ano, ng gawa na dun sa second floor. Yan para mapabilis na ng konti. So sa ngayon, hinihintay pa natin yung mga hollow blocks. Wala pa hollow blocks dito. Yan, hinihintay natin. D5 hollow blocks yung gagamitin natin dyan. Pagdating po dito sa may bandang harapan, kahit mag D4 na tayo rito. Yan, maliit na lang naman po ito eh. So ito muna para sa Phase 6 project.
So, di ba? Tara. Bali mga karos, nandito naman tayo sa Anyana Bel Air West Project. Pero ang oras natin ngayon is 11:40 na. Ayan na, mga 20 minutes na lang. Balik trabaho na po yung tropa rito. Ayan mga karos, hindi ko talaga may iwasan na pag pumupunta ako sa isang site, minsan inaabutan ko talaga yung break time. May nakapag-comment niyan, sabi wag daw tayo pumunta sa oras ng break time dahil yung mga tao nagpapahinga. Yan, tama naman po kayo. Prioridad natin yung tao makapagpahinga kasi ang break time napakahalaga po niyan para sa construction worker. Saka pala kanina, pagkatapos ko pumunta ng P6, inasikaso ko po to. So ito po yung camera natin dito po sa kay Mulong, dito sa Suzuki Utility Caravan. Ang problema nito, hindi po nagre-record yung likod. Yun yung problema. Ito actually ano na to eh. Ito mga karos, yung problema na to magdalawang buwan na. Kaso nga lang minsan gumagana siya, minsan hindi. So ganito siya. So wala nakikita. Pero ito may monitor tayo sa harapan. Ngayon nagpapabalik-balik po ako dun sa binilang ko nito at sila rin yung nagkabit. Pero ngayon po nagkaroon ng kapalit. Ngayon July 3. Ang problema ko, nandun ako kanina ng 11:30. Yun nga lang, magbe-break na sila, magbe-break time na po sila. Hindi ko naman na po mahintay. Sabi ko, alis na ako, babalikan ko na lang po. So, ito, time check, 12:41 na. Yan na, wala naman akong ibang pupuntahan bukod dun sa Kawit, kundi dito na sa Anyana Bel Air West. Kaya napaga tayo rito. So, ito, mga kailangan pa dun sa Garden Premier Project. So ito na, nabili ko na rin yung ilaw para po doon sa may data system cabinet. So sa ngayon, magbibigay muna ako ng update dito. Yan, konting update lang tayo. Yung tropa, paano na rin naman po sila eh. Yan, maya maya, babangon na po yan. Yan, konting pasilip lang dito. So ito nga pala yung naiwan ng maghahakot. So kaya to hindi inakot kasi sabi nung isa sa mga kasama natin dito na isasama na to sa panambak. Pero hindi ko kasi naabisuhan sila na gusto ko simot lahat para wala na po tayong kalat dito. Doon naman sa project natin doon, kung doon naman tayo magpapahakot ng panambak, is doon na lang po ito isasama. Kumbaga wala naman bilang to. Ang gagawin lang nung naghahakot ng panambak, ilalagay lang po sa ibabaw yan. So ano na po yan, ang tawag dito bonus na para sa atin. Yun nga lang, hindi po hinakot lahat, kaya mukha siyang madumiting yan. So ayan na, hindi ko lang naabisuhan. Sabi ko nga lahat lalahatin, pero wala ako dito nung hinakot, kaya ang nag-abiso lang po yung kasama natin dito. Okay, bali ito isa 150 cm height yung mga poste natin. Ayan na po siya, nagmumukha na po siyang malinis din, nagkakaporma na. Tapos nagpalagay lang ako rito. Yan, parang yan na yung pinakamolduran niya. Hindi na masyadong madetalye, naka-emboss lang siya. Para pagka natapos po to, yan, may konting disenyo. Yan na, nagpapahinga lang yung tropa rito. Tapos yung mga bakal nga po pala, yan dumating na. Yung mga tubulars, yan nandun po sa taas. Yan na, papahinga sila rito. Tapos may buhangin tayo, ito. Yan, dumating na rin yung buhangin dito. Dito na pala nila pinalagay. Tapos inuumpisa na rin pong asintadahan to. Yung yung mga bakal na yan, ang plano ko, nandito siya. Nakagaya ng bakal na to. Ito yung karagdagan na bakal, ang kabelya. So plano ko, nandito yung mga tubular. So sa ngayon, doon lang muna yata nila pinalagay para hindi makabala. So ito yung ating kitchen counter slab. Yan dyan. Dahan-dahan lang ako magbablog kasi nagpapahinga pa sila. Ayan na. May gising na pala. Ayan. Tapos ito yung Pisum board. Naka Pisum board ceiling na tayo rito. Yun nga lang, hindi ko pa hindi ko pa binibilang ng mga ilaw. Maliwanag pa naman po rito eh. Ras, pahinga ka pa. Magaga pa. Magkakabit na sila ng rito, kisame.
Tapos ito na yung ano, yung PVC. Ito. Ito yung para sa exhaust, ilalabas doon. Ito naman yung sa pasingawan. Yan yung sinasabi ko, yung pasingawan talagang mailalagay na namin sa bubong, hindi na siya pwede doon banda. Tapos ito, hinabol sa akin ni client, imbis na sliding door, window na lang po daw to, bintana. Yan na lang daw yung gusto nila. Dito makikita na natin yung sa pipeline. Bali sa ventilation, itong ano na to, linya ng pipe. Yan yung sa rain chute, yan yung linya niya. Yung lahat ng hinihigop niya dito napupunta yun. Yan dito. Yan dyan, gilid. Yan. Tapos ito namang isa, yung mahaba, galing niya sa TNB exhaust fan. Mga exhaust fan lang po yan, hangin lang yung higupin yan. Yan, bintana. Isang ano pa yan, isang patong pa yan dito. Tapos ito na yung window. Yan yung pasingawan natin. Ayan. So iniiwasan ko sana yan na hanggat maaari wala po tayong butas dyan. Pero talagang kailangan eh. Kasi itong bahay wala naman siyang setback. Hindi rin natin yan pwedeng itumbok doon sa likod. Bawal din. So yan na po yan. Dyan na talaga. Papahinga lang sila rito. Sarap ng tulog. Dito may kisame na. Ito yung sa second floor. Yan, tapos naka-exhaust fan na yan. Dalawang ilaw. Hindi na rin ako magtatagal mga karohas, para hindi na rin ako makabala kasi medyo maaga pa naman. May ilang minuto pa sila. Tapos tayo dediretso ako ng Garden Premier Project. Ayun, sakto pagpunta ko ron, yan, gumagawa na yung mga manggagawa. Ayan, double check ko na to, yung alignment ng poste. Yan, magaling si ano rito, magaling yung mason natin dito. So wala naman ako masabi. So diyan kasi yan ang madalas kong tinitingnan at inoobserbahan. Yan kasi nasa harapan ng bahay yan eh. Kaya kailangan na maayos talaga. Alright, ayos tayo rito. Yan, kahit sobrang busy ko kanina, ngayon lang ako nakadaan, walang problema. Sa Garden Premier Project tayo. Doon tayo mag-update. Siya nga pala, ano pala ako, imbitado pala ako dun sa ano, sa tanghalian ngayon sa dati naming client. Lumabas sila. Kaso nga lang, yun nga, sa sobrang busy rin, hindi na rin po ako nakasama. Susi. Okay, let's go. Nandito na tayo sa Garden Premier Project. Ayan, sakto sila client owner. Nandito rin ang pagdating natin. Okay, update tayo rito sa mga ginagawa. Ayan. So nandito sila para magsukat na po ng para sa furniture. Ayan. Ingat po sila client. Ayan, meron silang pupuntahan daw na furniture para rito sa kanilang bahay. Ayan. Update. So ito na nga po pala yung para sa data cabinet. Yan, bali yung part po na to naka-router siya. Tapos dito ilalagay yung salamin. So hindi naman po mabigat na salamin yung ilalagay rito. So pagkalagay, naka-silicone, tapos isisilicone pa sa gilid. Ayan na. Tapos final na to kuya, no? Final na po. Ayan, final na. Ayan, ito na yung ginagawa ng ating finishing painter. Ayan. Final na. Tapos ito yung sa bar counter. Ayan, sa bar counter natin, yung pinaka design nito, ganito na po yan. So naka track light tayo, naka wall fluted panel tayo rito. Pati rito po, yan, naka wall fluted panel. Tapos yung pinaka wine rack nya or yung wine shelves, yan ay naka WPC, naka wall fluted panel din. Pati yung dito banda, isa cladding. Tapos ang iba pang detalye rito, syempre pinturado, tapos napapalibutan ng tiles. Yan, bali
ano na lang to, paint retouching at saka cleaning, general cleaning. Yan. Hindi pa natin masyado na i-emphasize yung design niya. Kasi syempre ang magdadala rin dito, yung ilalagay na cabinet at saka complete appliances. Pagdating po dito sa area na yan. So ito yung sa kitchen. So yan po yung magdadala. Syempre yung mga gamit din. Linis na ng salamin na. Binibiro ko lang kahapon yung naglilinis dito. Kita nyo naman. Sabi ni client para daw walang salamin. Sa sobrang linis. Yan, salamat nga pala kila client owner. Yung sa mga papuri nila po rito sa gawa namin. Si Golden Han. Ano na ba yan? Emulsion, no? Emulsion, ayan, no? Ang kintab na rito. Final na to. Tapos yung sa taas na lang. Sa kisame. Tapos merong ilang part ng exterior rito sa gilid. Ito yata, umot, no? Wala pa yata bintura to, eh. Sa labas, pag nasa labas. Primer muna, ha? Baka makalimutan. Yung primer. Tapos yung downspout. Pinturahan nyo na kung anong kulay tumapat. Itim na lang tayo. So humiling sila client owner na wag na muna daw tong tanggalin. Yan, meron pa daw kasi magkakabit ng CCTV camera. So ano pa sa taas. So ito, ano na pala to, yung sa laundry. May konti lang inayos dito. Yan. Sa nakikita ko, ito yung medyo magtatagal itong part ng area na to kasi hanggat hindi nasusukatan to ng glass and aluminum installer and supplier, hindi namin matatapos to. Yung may mga gagawin pa po kasi rito, pero ito pwede ko nang palagyan ng edging dito. Yan, dito lang po may mga gagawin pa. Tapos syempre yung hagdanan natin. Yan, yung hagdan. Yung sa stairs. Yan. Yan. Marami pa ba? Marami pang tiles? Oo, Mga tatapusin. Oo, sabi ko alam ko magkukulan talaga yun. Tig 40 lang yan, eh. Yung binili ko. Yan, okay naman na tayo rito, pati dito. Yan ang isa sa mga ano nga pala nito, ang decision nila rito, sabihin ko na sa vlog. Gusto nila rito yung parang kagaya sa Anyana Bel Air East project natin. So meron silang kinontak at saka kinuhang supplier na matagal na rin gumagawa sa mga project natin. Abangan nyo na lang po. TNT na palang kinagapit yung mga para rito. Ay, teka lang. Yung ano pala, ang ikakabit natin dito, yung block. Sinama ba yan sa ano natin? Black. Oo. Sinama mo yan sa ano? Huwag mo na muna ikabit. Black na ganito. Oo, block na lang. O yan, magagamit ko naman yan sa ibang project. Oo. Malindi na ito. Oo. Medyo ano kasi, kitang-kita. Pero yung ilaw, pwede mo na ilagay. Oo, na yan. Tapos, dito. So, ito nga pala yung ambience ng TNB. Ayan. Ang napansin ko lang po rito, dito kasi sa video. Ayan natin. Yan, dito kasi sa video, dahil gloss po yung... Dahil gloss, napansin ko lang, nakikita yung strip light. Hindi ko lang tingnan ko kung ipapabago ko, kung hindi ko dyan itututok dito po sa taas. Medyo lang ito. Ayun, doon na nga sa taas. Ayun na nga siya. So nakikita nga lang kasi glossy yung glossy. So yun lang yung disadvantage. Pero may liwanag po siya. Yun kita lang yung strip light. Tingnan natin kung kayang itago. Yan, pinabalikan ko kagad dun sa installer natin. Pero ang problema talaga is dyan na talaga. Yan, kahit naman anong klaseng ilaw makikita talaga siya. Ayun. So dito nagre-reflect po siya rito. Pero pagka ayan, nandito tayo. Maganda po siya ha. Ang ganda Kita nga lang Kita. Ayan. Bali mga karos, okay na po tayo rito sa Garden Premier Project. Siya pala mga karos, 168,990 subscriber na po pala tayo dito sa Lee and Aki TV Vlog.
Kaya maraming salamat po sa walang sawa niyo po suporta. Sa mga nanonood po rito at naligaw lang, i-subscribe nyo na po yan at saka click nyo yung notification bell button para laging updated dito sa mga video naming ina-upload. So ayun, sa New Leaf Subdivision naman po tayo. Ayun na. Tara. Nandito naman ako sa 13 Martires. Papunta ako ng New Leaf Project. Yan, bumili tayo ng Vistay String. So ang gamit nito, sasalain niya yung buhangin. Tapos yung mga malalaking bato na galing sa buhangin, yan, lalagay na natin sa panambak. Tapos yung pinagbistayan na pinong buhangin, yun naman yung gagamitin natin na pang tiles at saka pang palitada. So ito siya, 95 pesos. Labo. Yan, 95. Tara. Nandito na tayo sa New Leaf Subdivision Project. Yan, pagdating ko rito, umaambon po. Yan, nagtabing tayo. Hindi naman mainit. Baka bigla lang umambon. Yan, update tayo rito. So ito na nga po pala yung nagagawa. Tapos mag-update lang ako rito. May mga nabasa po akong comment. Yan, may mga nabasa akong comment. So yun dito po, hininto naman po nila yung trabaho nila. Yan, hindi mo na pinabubungan. Siguro na napansin din ng manggagawa na mahihirapan din po sila kasi syempre wala na pong ibang paraan eh. Talagang ang mangyayari dyan, aapak po kami sa bubong. So maraming salamat din po sa cooperation ng mga manggagawa na gumagawa po dito. Siya nga pala, ulitin ko lang, yung may-ari nito, hindi niya alam kung paano yung transition ng trabaho. Yung ano ho kasi to, syempre yung gumagawa siguro rito isa pakyawan. So pag pakyawan po, kailangan nilang matapos yung trabaho nila. Siguro iniwan na lang muna, ipapatapos po muna sa amin tong plastering. Yan, ulitin ko lang po, yung trabaho po kasi dito, yung trabaho dito nila, mas mabilis po yan kumpara dito sa pader na ginagawa namin. Kita nyo naman ang laki, oh, di ba? Malaki po yung pader na ginagawa namin. So yan, okay na yung poste, babaklasin na lang po yan bukas, then schedule tayo sa palitada, sa plastering. Yan, update na rin dito. Ayun yung tropa na gumagawa rito. Ay, nakapagbuhos na ng poste. Okay na to. Isa, dalawa, tatlo. Tapos nagkasundo pa po kami ng may-ari ng bahay na tataasan po yung inabutan nating asintada rito. So pag nandun ka sa ground floor area dito sa taas, kasi medyo naka-elevate yan, hanggang 3 CHB laying lang yan yung asintada niya. So pinadadagdagan ko ng dalawa. So ayan yung isa. So dadagdagan pa ng isa rito. So yun po yung nandun sa plano. Yan, titingnan natin mamaya doon sa perspective plan. Yun na. Sa amin kasi baka minsan sa plano lang yun, doon sa drawing. Pero syempre kasi minsan sa drawing ano lang yun, references lang. Yan na, pinado-double check din natin yan sa may-ari kung okay na yung ganito. Kasi minsan pagka masyadong mataas, yan na, ano na po siya, hindi na po siya fenced-tingan. Parang magmumukha ng firewall. Pero meron pa rin pong ano yan dito, meron pa rin fence grills. Tapos dito, hindi pa nila inaasintadahan to yung dito. Yan, siguro may purpose pa dahil gawa ng yung mga lupa. Yan, dadalhin dito. Ayan, naglalagay na nga ng blocking. Yan. Ganda, no? Blocking kagad. No, para hindi mapupunta rito. Ayan. Yan, may diskarte rin na kahit pa paano. May diskarte sila kasi nga pag yan ibinato rito, pwedeng mapunta rito. Yan, lilinisin na lang namin to. Drainage po to eh. May manhole. Tapos update sa hollow blocks. Yung magkukulang para doon lang siguro sa dulo, tsaka sa mga lababo. Graba. Yan, kukulangin yung graba na yan kasi may mga gravel bedding pa tayo rito. Yan. So yung magiging asintada rito, yun dyan. Dapat po pala ano pala to, dapat service gate din po pala yan. Kaso nga lang sinabi sa akin ng may-ari na hindi naman daw kasi iskwalado tong lupa nila, yung nakakurbada, dito na lang po daw. Yan, dapat service gate pa po yan. So yan, asintadahan din po yan na kasing taas po nito. Yan. Yung gagawin na lang po nila ngayon maghapon, ayan, may mag-aasintada pa rito. Tapos yung lupa, babawasan po nila to. Dun sa doorstep,
yung pinaka doorstep natin dun sa may main door, yan, magbababa po tayo ng 4 inches. Siyempre hindi lang 4 inches bababa natin kasi kita nyo naka-umbok to. Tapos kapag naibaba na po nila ng 4 inches yan, doon na po ako magpapaumpisa na plumbing. So water line para sa catch basin na storm drain. Yan na. Okay na. So isang layer na lang po rito. Okay na rin po yung asintada rito sa gilid. Yan, ayos na rin yan. Tapos yung asintada natin dito, kasi pagka halimbawa na reach na po natin yung maximum height, so magpapalagpas pa po tayo ng 30 cm pinaka dito sa dulo. Yun na yung magiging pinaka pie roll nya. So yung gutter natin dyan, yan, nandun na yung capping. So inside gutter, tapos capping. Tapos kapag natapos po yung gutter dito, yung pinaka downspout nya nakatago na. So nandito na, nakapakain na sa poste. Yan, pumunta po ako dito ng mag-aalas 3. Yan, para igdadala ko sa kanila ng pamerienda nila. So ito nga po pala yung perspective nitong bahay. Ayun, nakapaskil na. So tingnan natin dito. So ayan, dapat ganyan po yan eh. Yan, ganyan dapat. Kaso nga lang, ito na lang yung pinagawa. Sa perspective kasi, yung drawing niya, yan na, ito iskwalado po siya. So yun, nandun po kasi sa plano, pa-kurbada po siya. Ngayon, pinatanggal na po ng may-ari ito. Ngayon, pagdating dito sa corner, yan, medyo mataas nga. So ito yung pinapa-double check natin. Ang nangyari po kasi sa layout, ito is nasa 100, pag titingnan ko to parang nasa 180 lang yan eh. Pero sa plano, 150. Yan, bali pinapantay na po ng may-ari rito. Sa gilid at saka rito sa harapan, kaya medyo mataas na. So ito, wala na po to. Ito na lang po yung basis namin. Tapos ito yung perspective sa harapan ng bahay. So ang detalye nito, parang yung mga poste is pinturado lang po, pero nauwi kami sa deco stone. Yan, tapos ito, yan, bali parang magiging groove na lang yan, nito. Yan, kapareha po nito. Pero i-confirm ko pa kay client kasi kung itatiles natin yan, yan, medyo maraming gastos. Pati itong sa wall cladding na to, yan, papalitan din po ng tiles yan para magpareha. Tapos yung ganitong klaseng design ng bubong, basis lang to. Ang mangyayari niyan, isang span lang po siya. Tapos magkakaroon po kami ng karagdagan simula rito. Yan, papunta sa harapan naman. Ito yung loob. Yan na siya. So ngayon ko lang to pinaskill kasi wala pa naman po kami sa stage na to. Yan, sa PNB. Yan, kompleto po yan. So dito na po sila kukuha ng elevation. Yung ito yung sa pinaka finish floor line natin sa interior. Ngayon bababa po kami ng 4 inches dito. So ito yung doorstep. So ito yung magiging pinaka elevation natin. Siyempre, medyo maglalaro pa ng konti yan kasi gawa ng yung flooring. May mga po yan, may mga klibe yan papunta sa drainage. So yan, talagay na sila ng tansi. Yan, magtatanim na po tayo. Yan, yan, babawas na ng lupa. Babawas lupa. Yan, bibilangin ko na lang po itong hollow blocks. So nakikita ko yan, ano naman po dito, pwede nang magamit yan dito. Ang magkukulang na lang din banda, so, yan dito banda, yan na lang magkukulang. Siyempre nakikita na natin yung bakod. Halos yan na yung forma nya. Yan na yung pinaka forma ng bakod. Ang mangyayari rito puro plastering. Medyo malaki-laki to. Yan, malaki-laki kasi dito pa lang kabilaan wall plastering. Yan, tatanungin ko sila kung kaya na ba nila to. Pril, anong gusto nyo? Kaya na lahat to, yung plastering na to? Kaya nyo na? O, kaya na nila. Kasi kung kung hindi, pwede naman tayo magdagdag ng tao. Pero hindi naman nagmamadali may-ari rito. Yan, sila na. Sila na po yung gagawa nito. Ito na lang, no? Kaya naman na yun, no? Tapos pahabol na lang ako dun. Nagkataon. Kaya na. Hollow blocks. Yung natira, no? Kaya na. Yun, di pa naman kailangan ng hollow blocks dun. Aayusin mo na yung elevation. May git yan, wala.
Wala to. Di ba yung tinuro ko sa'yo kanina? Hindi kasama to. Hindi kasama. Ito lang talaga yun. Yun dito. Ano din yan, sir? Hollow blocks din. Kasing level din ito. Pinatanggal ng may-ari ito. Oo. Yan, para klaro. Akala rin nila na kasi na nakita. Pero may abang na nabakal yan eh. Kaya pala nakabaluktot. Babalik na lang. So ulitin ko lang, yung gumagawa dyan, hindi pa po natin nakausap sa likod, pero hininto po nila. Siguro, alam naman po nila yung ganitong klaseng trabaho eh. Siyempre, hindi pa nga po kami tapos siguro nag-ano na po sila, nag-adjust sila. Kasi kung kami rin po yung lalagay doon sa kalagayan nila, hindi ko rin po muna paumpisahan yun. Yan, hindi papatapos ko yun. Kasi mas mabilis po yung trabaho nila compare dito sa ginagawa namin. So kami may konting, kaya hindi pa namin yan pinapalitadahan sa ngayon dahil may asintada pa ron at saka poste. Kinumpleto muna para pagka nag-plastering may sabay sa palitada. Bali bukas, yan ang schedule natin, yung sa likod. Tatapusin muna yun. Tapos may nagpapalitada yun doon. Tapos dito naman may nagtatabtab ng lupa. Yan. Bali mga karos, dito ko na po muna tatapusin yung vlog natin ngayong araw po ng Biyernes. So konting update pa. Yan na, nag-break na po sila ngayong hapon. So binabawasan na po natin ng 4 inches yung pinaka elevation dito kasi yung lupa medyo tambak pa. Tapos isang dahilan nga po pala kung bakit pinakancel din ng may-ari yung rito, yung pinaka service entrance dito, gawa ng itong poste na Meralco. Yan, kita nyo naman yan, kaya dito na lang po siya napunta lahat. So ito isa ko lang 4 na metro, pero pag sinukat po yung na yan, yung poste na yan hanggang dito, almost 4 meters na po yan. So dito kasya na po yung sasakyan. Kapag pumasok po dyan, sakto na po yung sasakyan dyan. Yan, hanggang dito na lang po muna. See you on my next vlog. And God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Tara.